Yes, so we are again. Welcome everyone. Thank you for joining us. We are kicking off tonight with the first OBM in our Day in the Life series. And I'll go ahead and introduce her now. And para we'll have more time for Q&A later if ever you guys have questions. Sige. So our guest for tonight has been um, freelancing for the past 11 years. So she's bringing in more than 11 years of freelancing experience and expertise, and she's actually specializing in project management and operations management. Aside from that, she also is able to successfully juggle her role as a mother, a wife, and of course now, I think since for quite a while she's already an operations person. Maybe she was just not sure na OBM na pala yung ginagawa niyang work. So on top of juggling motherhood and being a wife as well, and an ops person to her client, she is also now a happy and successful OBM, and she currently has two clients, but despite having all those responsibilities, and alam niyo naman pag operations manager, di ba, or OBM, medyo talagang the responsibility is huge, but despite that, she's happily doing her work, and she still can give quality time to what really matters most for her, and that's her family. So without further ado, I'd like to welcome our first guest in this, day in the life of a powerhouse OBM series. It's none other than our lovely guest, Ivy. Hi, Ivy. Good evening, my dear. Hello, good evening. Good evening, man. Good evening, coach. Yes, and yes, of course, we have our amazing Ben as well on standby lang because truth be told, for the whole day medyo glitchy ang net ko. So just in case I disappear, at least we have Yen to catch catch us. Sige, yeah, so siguro dear, can you give us a quick lang overview of who you are and any interesting thing that you think, the audience would want to know before we start? Uh, as you've mentioned, coach, I've been doing freelancing for the past, it's over 11 years actually. But before that, I used to work in a call center for UK and Ireland. So British yung ano. But then in 2013, I found a client and in Upwork. So Mm. I decided to the client offered me that if I'll quit work, he will give me more than the salary I am receiving in a call center. I was just an agent back then. So I was afraid that time to do it because freelancing wasn't common back then. Oo. But then I jumped and go for it, and then yeah. So it's over 11 years already. And my first client was it's a website design agency. So I was like the project manager Mm. then, and then I've juggled a lot of roles: customer service manager, QA lead, um, product manager, anything that for example, I found this client in Upwork, I will Mm. apply, and then if I got accepted, in the past 11 years, I tried to learn different skills. So it was good until last January 2023, I lost a few clients, Mhm. and it was still pandemic, right? Last year. I Mm. mean, there's still a COVID scare and whatever. And I was having anxiety attacks because, I've lost some premium clients, Mm. but the bills won't stop, right? And Yeah. I have lots of bills to pay. But I've joined the free tribe group before. The free I think group I that you joined start. when it started, yeah. Uh, But and then I think I received an email from the team from Tribe. They were mhm. launching in February. And then I told my husband I want to enroll because I'm doing nothing. I only have one client that time, and I can't focus. I'm having panic attacks and whatever. And then okay, said yes.
It was That's also your about it. husband That's why, that sorry. pushed you to join the tribe. Si Habi din ang Yes, Mm, yes. That's the reason I joined the tribe I because I can't find my footing. I don't know. I'm so lost last mm, year. Like what okay. I told you, right? When we did Yeah. the first interview, uh, our Welcome first call. meeting, Yeah. yeah, the welcome call. I was telling you that, Coach, I think I have the skills and everything. Actually, with that 11 years, I have so many things to offer, but Yes. I don't have the confidence because I was really crushed by Mm, what happened in January. I see, I see. All right. So just to check my understanding. So the past 11 years, you've already been freelancing, tama ba? Yes. Yes. And But then it's Coach, the per hour the per client rate. hour, and Yeah. then parang pag natapos yung engagement, kuha ka ulit ng next client. Parang ganun ba siya? Yes. And there's a Oo. timer. I can't May not tracker. finish it. Oo, Yeah, I see, I there's see. a tracker. Yeah. Pero prior to doing freelance work, what were you doing before? Like, did you ever had a corporate job or something else? No. Oh, so right off I'm a call center agent. It's like a PLDT directory, right? Before we have cell phones and Yellow Google, Pages, you will yung call and then you will ask for the number, right? What's the number hmm, for Pizza Hut? mga ganon. That's what we do for UK. Yeah. Oh, I see. So call center agent for a business like that. Yes. And then what I want to know lang like what made you transition from that work? Why did you leave that work and then, ventured into freelance? Eh, hindi pa naman ganun ka kilala yung freelance noon. What was your like Oh, what's because running in your mind before? yeah, because the offer of the client, he's an Australian. The offer was times three of what I'm getting in I a see. call center. So, but I was really scared that time because if I lose the client, and I've been working 7 years in the call Mm-mm. center already. So there's a lot to, there's a lot at stake that Yeah. time. I don't have a family yet that time, but That time. Oo. uh Pero I'm triple the scared to income do eh, that. no? Oo. Pero how did you meet that client? So Upwork din? Yes, Mm, yes. sige, isa pa. Pero how did the idea of freelancing and finding Upwork? How was it introduced? Yeah, Yeah. yeah. Coach Herlene Oh yes, H. Somo. Yeah, Mm-mm. yeah, uh, she's our common friend, right? We have a best friend, the one who passed away. Yeah, she, her husband, is a best friend of my husband, and then one time my husband came home and said, uh, you know what? There's a new thing, like work from home. It's called, it's Odes. Then Yeah, I'm oo. so old. Yes. It's Odes, and then why don't you try it? And so I created the profile, and then I forgot about it. And then after 6 months, you know what? She's earning like 40 to 70,000. That time, it's 2012 or 2013. It's a big amount, right? Yes, oo. So, really? And then, okay, I'll try it. And I think it was stormy that day. I tried to apply, and then a client replied, "Are you a people person?" And then I said, "Yes." And then I I can't remember the other things I said. And then I was accepted. That's the first client. And I think I haven't talked to him on the phone, not even once until we part ways. Yeah. Okay, got it. So si H pala ang Yeah. nag-introduce sa'yo into freelancing, and then when you learned about Odes, you found that client and that's what made you leap. So essentially it's bigger opportunity and income na din. That's what made Yes. you corporate. And then from there, hindi ka na bumalik. Puro na freelance clients talaga. And then Yes, hindi na. were you always offering like project management? What were the skills that you've offered ba? Ah, nung una, yun nga, project management yung first client ko. I'll talk to his clients, and then I'll coordinate the project with the designers, the developers. That's how it goes. And Mhm. then, but it's called another thing. It's client advocate. It's not project manager.
Okay. So, yeah. And then, because I know customer service, I also applied for customer service. So that lasted for 10 years. It just ended last year. So yeah, So parang customer meron kang service and then QA. multiple clients ka na at that time. So you Yes, oo. I even had 4 clients at a time. Okay, got it. Like my Upwork timer is working 24 hours, but I have people who work for me too. Okay. So hindi naman ikaw lahat Yeah. 24 hours. So No, you've slowly delegated na hindi din naman. to others. Yeah. Oo. Pero who were the people naman that you delegated? Like did you actually hire like someone or someone na kilala mo? Someone I know, my brother, my cousins, because I know for you, I know we've always talked about it that it's very difficult to hire people that we know and people we love, because it's gonna, if there's something wrong with their output, it's Mhm. gonna cause, strain in the relationship. But then they're younger than me, and I Oh, think, we're able to they have high respect, and yeah, because me, I'm madaldal, and I will, alam mo yun. yes. So, hindi naman ako nagagalit, hindi umaabot sa ganung point, because they know na pag may mali, hindi ako magsasalita ng masakit, pero iko-correct ko sila. So, hindi, bihira naman na umaabot sa ganun. I see. All right. Well, I know I've said that from experience, but of course, it's not like the absolute truth or the general rule. And there are instances talaga na it would work. Yeah. It's just that we want you to be aware of the possibilities, so you could decide na talagang you've Yeah. checked both sides. So kudos to you, and na you had a really good experience, delegating tasks to team members na family members mo pa wala. Okay, so you were doing like for client work at that time, and then you also delegated to some people na so income was good and work was good, no? And then the pandemic Yeah. happened. It That's the was good until 2023. uh, Yeah. and then with when that happened, you mentioned you lost some clients. Ilan natira na lang at that time? Just one, the one I have now, yun lang yung Okay, yung natira. long term talaga na parang pinartner ka na, ito ba yun? Mm. I see, I see. And with this long term, did your role grow na din, or is it the same? Because the original owner sold the company to a new owner. But I know na rin naman yung owner because he hired me before sa isa namang project. Kasi the good thing about doing your work really diligently and really almost perfectly, you are being referred by your clients to other clients. So talagang I think yung pagiging talagang sinipagan ko talaga, and make sure na nade-deliver ko ng sobrang high standard para i-refer ako. So, eto yung boss ko ngayon, ni-refer lang ako, tapos yung dating may-ari, parang ang condition, "We will sell you the company, but you have to take Marian." They call me Marian Sa that's my company. first name Okay. kasi. So, yun, Sama ka sa wala lang in-acquire, pang reklamo. essentially. Oo. Ah, Sama ka sa in-acquire nung new oo, owner. in-acquire siya last year. Tapos bale dalawa 'to, na company, 'di ba? Ang gulo. Oo. Dalawang company, tapos maglo-launch daw uli in the next few months. Pero itong ginagawa ko naman, product manager naman ako dito sa current. Pero hindi ko kasi siya mabitawan because nga yung pinagsamahan namin, nahihiya Ah, akong iwanan siya sa ere, relationship na. Saka ayun. I think manageable naman yung work na gamay mo na. So hindi naman na siya like eating too Mm. much of your time. Oh, and happy Yeah, ka with saka that client. flexible naman, Oo. saka mabait naman. So 'pag mabait kasi minsan kahit anong ano, Oo, gets ko naman. ah, Oo, gets. All yeah. right, sige. So, yeah, so yung natira is your longest, running client, and then around that time you're also feeling you were very anxious na because of what was happening, and then Yes. join the tribe to sorry, what's the intention again of joining the tribe? To learn more about how you can offer the skills that you already have. Because H nga told me, you've been doing Oo, you've been doing freelancing na for a long time, but you don't know the tribe parang way, ganyan. Kita kami oo, sa wake nga nung best friend namin. oo. Tapos, hindi ko masyadong na-gets because of course we were both grieving nung mga time na yon. Pero na yun nga, anxious na ganyan. Tapos,
nung ano na, nagkita ulit tayo sa wake naman nung mom niya, 'di ba? Yes, oo. Tapos tapos pero finalo na kita, eh, nung pagkasali ko sa tribe kasi nga yung skills ko parang align nga dun sa OBM. Pero Mhm. iniiwasan ko kasi siya coach. I was trying to go away sa project management and operations because I don't want to burn out myself na naman na, yan na naman parang Oo. halos wala na akong oras sa family ko. Yung anak ko parang, "Mom, I need ganito, ganyan. Sabihin mo na lang kay daddy." Because I was too tired. Parang Mm. sabi ko nga sa AC, sa teammates ko sa ano, sa tribe, parang minsan pakiramdam ko parang lulusot na lang ako sa pader sa sobrang pagod kahit Pagod. meron pa akong in-outsource because I need to check the team if their work are parang at par dun sa ine-expect ng clients because pangalan ko yung nakataya, Oo. parang gano'n. And I don't know na na meron naman palang paraan para So, parang para work. hindi ko ako masyadong hindi ko Oo. alam. So tapos yun na, wala pa rin ako nahahanap na client nung sa tribe ako, pero ang dami ko namang natutunan, nag-connect-connect ako ganyan. Mm. Pero kasi nga, I was trying to be everything nung sumali ako sa tribe parang kung ano yung kunwari, "Ay kaya ko 'to, a-applyan ko siya." Hindi ko talaga na-identify na saan ba ako talaga, ano Mm, ba I talaga yung see. gusto ko, hindi ko siya mahanap, Got ayun. it. Actually, well, you ano na, you answered my next question. I was about to ask now how we got connected. So yun nga, through H again, and then we met in Yeah, person. And then I remember yung first call natin, naka-off cam ka pa. Sabi ko, ay, Vibarang, parang familiar. Pag on cam mo, uy, ikaw yung nabit ko sa... I know. Oo, and yes, again, if hubby is listening, so I just wanna acknowledge again the supportive husbands who are very supportive sa kanilang mga wives. Kasi if I'm not mistaken, isa rin si hubby sa nag-push sa'yo to really venture into OBM and join Powerhouse, tama ba? Yeah, sabi ko kasi wala kasi akong pera coach, kasi isipin mo 11 years ako. Naubos ko yung nawalan ako ng work ng mga few months. Siyempre meron kaming mga bills to pay, we have, parang car to ano, yung although natapos naman na, parang may mga car kami na kailangang bayaran, ganyan. And yung lote, hindi mo naman siya puwedeng i-ano, itigil because nawalan ka lang ng work. So, I had to, alam mo yun, parang sige, okey lang at least kahit na wala ng masyadong savings na ubos. Mm. At least wala na akong problema, parang I can sleep na wala akong ano. Tapos yun, siya magaling siya mag-save, oh, 'di ba? Kaya talaga kailangan nasa tamang tao ka talaga. Ayun. Totoo yun. So I had to ask him, parang I want to enroll, kay Coach, Pace, and this is the amount, parang will you be willing to pay that for me so I can enroll? And then I had to explain what's OBM because it's not common, right? So I Yeah. had to explain, and then Kai vouch na, "Oh, yeah, nag-enroll ako sa Systems Laney Coach Days and it was really good," ganyan, ganyan. So parang, okay, okay, ganyan. So yun, that day nung ni-launch niyo coach, 'di ba nag-early bird pa ako para Oo, yes. maka-discount. Oo. Ayun, ayun, pinayagan niya naman ako. Pero yun nga, sobrang grateful ako kasi 'di ba ilang buwan na akong walang work. May work ako pero enough lang para sa bills, Oo. hindi na katulad ng dati, parang gano'n. So yung mga siyempre drama-drama, ano ka, lungkot-lungkutan, "Ano ba 'yan Yeah. nangyayari, what's happening?" Ganyan, ganyan. Pero yun nga, nung simula tayo na mag-OBM, nung sa batch 2, Hmm. sinabi ko sa kanya, I have to focus sa pag-aaral, so I can't afford to get more clients kahit sa Upwork or basta magfo-focus ako for me to be able to, upskill. Mm. Because if I'm getting more clients na I'm sure makakakuha naman ako kung ano-ano lang, yung kung anong skills ko, pero hindi ako makakapag-focus, masasayang yung Right. chance na sana matutunan ko. Oo, I see, I see. All right. Well, yeah, thank you again for joining. And now, sige, so let's go back a bit, no, since you are part of batch 2. So, while you were going through Powerhouse, siguro can you share with us what were yung tumatak sa'yo na realizations about, I don't know, about yourself, about what you should offer, and is there anything about Powerhouse na really made a huge difference for you? Kasi nga I was trying to ano nga 'di ba, parang sabi ko dapat ano lang ako, aralin ko yung pinakamadali.
ay alam mo 'yun, naging lazy ako. Parang Mm. ayoko na mag-invest ng too much effort para ano, kasi gusto ko kikita ako na madali lang, kasi puwede naman pala, parang gano'n. I inaano ko, shino-shove away ko yung mga skills na na-acquire ko through the years because I was scared na parang it will eat up yung oras ko and babalik na naman ako dun sa yung malungkot na may pera ako pero Malungkot kasi wala kang hindi time. ko hindi ko ma-attend yung kailangan ng anak ko. Although nakakasama naman ako pero alam mo yun, I'm so tired, parang gano'n yung ano ko, yung Mm. lagi akong, pagod ako, tutulog ako, gano'n, mga gano'n. So, pero nung nag-ano, aaral na tayo tapos parang I think there's one time na parang sinabi mo na parang yung mga skills na meron na kayo, parang i-enhance niyo na lang, parang find a way na halimbawa project management, mag-focus ka sa isa lang. Kasi nga I was trying nga na ano coach, na parang, "Oh, alam ko din 'to." Hmm, Parang 'di ba, parang meron kang glittery ano, shiny any object object. ganyan na, "Ay kaya ko rin 'yan, yun na lang o-offer ko." Yung palagi kang nasa-sway ng ibang bagay although hindi mo naman alam ta's aaralin mo pa, parang gano'n. Unlike yung project management or ops management na kahit nakapikit ako, alam na nung sistema ng katawan ko na gawin. Tapos yun lang, ang pinakamaganda, hindi ko naman kasi dati alam coach yung how to audit your skills. Yung sarili mo, yung mga yung time management, hindi ko yan alam. Basta alam ko magla-login ako ng gan'tong oras, yung tracker ko kailangan makumpleto ko lang, kikita na ako, may pera na ako, gano'n yung ano, wala akong plano, hindi ako nagpaplano. Pero ngayon, parang I make it a point na actually na-a-apply ko na pati sa anak ko, parang nililista ko na lahat, yung mga kailangan niya, ganyan. So yun ang pinaka-ano, kasi, meron pa namang project manager na hindi maayos yung schedule, 'di Yeah, I ba? see, I see. And yeah, what you shared is very relatable kasi we all start naman, we all started not knowing those things. Like, hindi natin alam na, ay, dapat pala paplano, dapat pala nagda-time management, and dapat pala hindi lang basta log in, log out ka. Especially when you are a new freelancer, if you'll think about it, kasi wala talaga ganun eh, especially if the goal was just, ayaw mo na sa corporate. Parang, gusto mo sa bahay ka na lang kita, yung minsan nga, kahit mas maliit pa kayo sa corporate, basta lang, hindi ka na pagod sa biyahe, kasama mo yung pamilya mo. And then, once you get that work na freelance, okay, login, log out, hanggang soon enough, you'll realize there are options pa pala. So, unti-unti Yeah, rin na open yung eyes natin. So, for those that are watching that are probably, still tied to Arliss, yung may tracker, okay lang yan, guys. I mean, we gotta do what we gotta do to pay the bills, diba? But no, na that's not yeah, forever. So maybe what I'm taking from what Ivy is sharing is, if you're listening and you resonated with that, now start, opening your eyes to other possibilities on how you can earn income na hindi natali yung oras nyo. Kasi merong other options naman. So, pero yeah, wag nang bitawan yung current nyo kasi kailangan sure kayo. Kumaga, for me, di ba, like yung sabi, malaging transition plan. Kasi it's very difficult to jump into a new thing na walang assurance tapos wala ka rin palang naipon dito. So definitely be careful with your transition. But then, yeah, going back to you, dear. I like what you said na kasi kanina nung una, ayaw mo na mag-ops kasi nga nakapagod. yeah, And even when you join tribe and whatnot, para may resistance ka din to do ops again kasi nga, yeah, alam mo, like kahit nakapikit ka, alam mo naman siya gawin, pero hmm, how you've been doing it for the longest time has been draining you out talaga and burning you out na hindi mo na mabibigay yung time or whatever, parang kinain ka na ba nung trabaho mo, parang work na lang. mm. So, can you share more around, okay, what's the biggest shift that happened to you, Taguro, na, ano mo, nag-yes ka pa rin to becoming an ops person and hindi mo na without compromising or Yeah. sacrificing what you value the most. Kasi coach akala ko 'pag ops ako dapat gagawa. Alam mo yun, 'di ba? Hindi naman parang VA gano'n, 'di ba? Parang hindi ko didn't know na magkaiba yung VA saka yung ano, yung OBM na parang ngayon, I'm really happy na 'pag VA ka, the client will decide with the strategies, with the processes, parang you'll just listen and then you will implement. Mm. You'll do the work, ikaw yung gagawa. Ngayon, parang nagulat ako talaga na parang,
okay, parang do that for me and then ganyan-ganyan na parang ako yung magde-decide. So parang, oh wow, eto yung gusto ko parang gano'n. Parang parang sa'kin siya magtatanong kung ano ba yung magandang gawin. Parang eto na talaga, parang gano'n. Tapos yun nga, yung nanghinayang ako coach dun sa skills ko nga na parang itatapon ko na lang ba, parang Mhm. gano'n. Kasi actually nung sumali ako sa tribe parang sabi ko, "Ay mag-e-email marketing ako." So 'di ba, i-automate mo lang 'yan tapos set up mo lang ng ano, tapos ano maggagawa ka ganyan, tapos i-automate mo kung saan siya magse-send parang gano'n. Tapos parang nagawa ko na rin before ta's parang, ay aaralin pa rin pala yung gano'n, yung litong-lito ako na ano, na sa gagawin ko. Ta's yun nga nag-POBM ako parang, "Oh, eto muna, i-audit mo muna yung skills mo." Parang gano'n, 'di ba? May gano'n Oo. muna tayo. So, walang nasayang. So, sobrang happy talaga ako na na na-guide mo ko na maano yung mahanap yung ano ba talaga yung gusto ko. Yun, yeah, and I'm happy to, help you in your journey. Sige, now na, okay, parang you were able to finally find your OBM expertise in the space na you get to align your experience, your knowledge, and your skills, and then even craft the OBM service that you're offering in a way that's not draining for you. So I think for me, as your guide, that's a really huge win. So now na you are an OBM, operations and business manager, um, what about doing this work surprise you? Pwedeng good, pwede bad. Para people lang can see na, okay, yeah, OBM to, yeah, maganda siya, pero it has, sides to it as well. Siguro if you could share what surprised you in terms, ay, ganito pala. Na medyo hindi ka na-shock or na-prepare or, Ako na-shock ako kasi nga 'di ba sabi nung sa mga master skill session 'di ba yung sinasali ako dun coach nung hindi pa ako nag-enroll sa'yo, yung mga master skills sa'yo din saka kay ano kay ay, oo, sige, I remember. Skill tapos mastery. yun oo, parang kailangan confident ka parang ganon sabi niyo. 'Pag mag-aano kayo sasabi ng presyo, parang ganon. Sabi ko, "Parang nakakahiya naman," yung ganon. 'Di ba sabi ko nga sa'yo hindi ako confident na kahit meron na akong skills nahihiya ako tapos parang mamaya mapahiya ako kasi sinabi ko gan'tong presyo parang baka magalit yung client, yung gano'n. Yung sa ano parang sa tribe din, 'di ba? Mm-mm. Tapos yun nilakasan ko yung loob ko. Tapos nagulat ako na parang, ay kumagat siya, yung parang gano'n. Tapos tinitingnan ko yung mukha ko dun yung sa screen na parang tinitingnan ko kung ano ba matatakot ba ako na parang tuwang-tuwa ako kasi parang hindi na ako yung tao na nakikipag-usap sa client na ibang-iba. Kung last year parang sasabihin ko na lang, "Ay gan'to na lang kasi kailangan ko ng pera," parang gano'n. So, Mm. napakalaki ng difference nung, yung makukuha ko ngayon dun sa OBM na projects, kumpara dun sa kinikita ko dati na halos pagod na pagod ako. Parang 'pag may isang client ako, apat na yung katumbas dun sa Dati. last year, gano'n. Nagulat ako coach kasi nga hindi ko alam na posible. Hindi ako Yes. naniniwala dati na puwedeng mangyari. Pero 'di ba pinagsulat mo kami nung ano, yung goals namin na ipepresyo namin sa client. Mm-mm. Tapos ang yabang ko pa, gan'to. Tapos 'di ba minessage kita na, "Coach, I got my first premium client." Kasi tuwang-tuwa talaga ako na, oh, parang reality na siya sa'kin, hindi na drawing lang coach, parang gano'n. Ayun, pero yung pagbabago naman na parang tingin ko medyo natatakot ako coach kasi Hmm. parang kaka-onboard lang 'di ba? Feeling ko baka may magawa akong mali or what, pero ang positive naman dun is yung client is, very optimistic Mm-mm. and, very happy with the strategy na present ko sa kanya. So yun, I got her full trust and so sobrang happy ako na alam mo yun, yung confident siya na magagawa ko talaga yun. Ta's tinanong niya ako, "Nagawa mo na ba 'to?" Actually, you're my first, client, Sino ba sa yan? OBM. Sinabi mo Pero ito. marami na akong yeah, Mm-mm. sinabi ko, marami na akong experience sa project management and sa ops management, but as an OBM, first client kita. Ta's wala naman siyang sinabi. So, kailangan mo lang talagang pakita na at saka yun nga, ginalingan ko lang talaga yung strategy. Yes, oo. Siyempre i-all in natin 'yan. And yeah, Oo, I always say this,
the fact na, you are somewhat, worried. May it's normal kasi Yeah. lalo first mo, pero 'di ba, what we focus on, we attract more of, and the fact na the client trusts you and happy naman siya, so focus more on that, dear. Kasi yeah, for me talaga feeling is everything, and depende Yeah. na lang on yung intensity ng feeling na yun, whether positive emotion siya or medyo, low frequency emotion pero grabe yung intensity. It will materialize, what you're thinking about. So might as well, Yeah. knowing na we have that power, might as well reshift our thinking talaga to what's supporting us. And I think naman with you, kasi doon din papasok yung align yung client na kinuha mo, di ba? Kasi kung Yeah. ikaw, medyo nagda-doubt ka, tapos marinig mo si client, oh, this is really great, Ivy. I trust that you'll be able, di ba? Parang nakakadagdag ng confidence. Eh kung Oo. pinilit lang natin kasi G na G tayong magka-OBM client na premium, tapos kahit ang daming red flag para lang masabing premium, kung nag-doubt ka na, mas ma-amplify pa yun kasi ang focus mo is delivering pero 'di ba nangangapa ka tapos hindi pa align client, baka toxic pa yan or what, di lalo kang maano. Kaya sabi ko lagi parang since you've invested the time to really, learn this, might as well do it right. Mm. So upuan natin yung Yeah. offer, upuan natin yung client and whatnot. But yeah, so right now, okay, thank you for sharing that, dear. So hopefully for everyone, anyone that's listening, you're picking a thing or two there. Let me just quickly check our um group. Hindi ko kasi nakikita yung kung may mga questions, Vian, pa-help na lang dear, siguro pa post sa chat kung may mga questions. Pero guys that are watching, if ever you have questions, please feel free to post them in the chat. Medyo hindi lang siya visible on our end dito sa Zoom. Pero yeah, kung walang question, all good. I think everyone's just absorbing talaga Ivy's journey and story. Now, ito talaga ang gusto kong malaman ng lahat. So, more than a year ka ng OBM, no, dear? Tama ba? Or magto 2 years ka na ba? Like, as in, OBM na after Powerhouse and OBM client. Ano, coach, kailan ba tayo natapos? November tayo natapos. So, a few months pa lang. Oh, batch 2 ka nga pala. O, di ba? And now you Oo. have 2 OBM clients. One, tapos meron pa akong tinatrabaho. Na-close, oo. Hopefully, Sige, mako-close na yan. Pero, sige, I think this is what everyone is curious about. Can you share, again, for those that are just joining in, okay, what you do now as an OBM, like, what's your offer to clients, and how does your day look like? So if you could walk us through, okay, alam mo yung a day in the life, like, okay, you wake up like Ah, this, it's what I do until you sign off. very quiet ang morning. Hindi, Hmm? actually, walang work pag morning, coach. Very slow because priority is yung daughter. So, Hmm. ihahatid. Kahit na kaya naman ng husband ko, I make it to a point na ano, na ako kasama ako kasi yung daughter ko very sensitive. Parang Hmm. kailangan, alam mo yan, pag mag-isa yata mas sensitive eh. Oo. Kailangan kasama yung parents, pareho, ganyan. So, parang may luxury naman ako na, ay, pwede na ako sumama, okay. Saka mahirap din mag-park, so hahatid. Pagkahatid namin sa school, yun, magsa-start na ako etong matagal na. Simulan ko na, kung ano lang yung kaya. Mm-mm. Tapos, depende sa uwian, sasama uli akong sumundo. Kung meron Mga siyang anong oras, dear? extracurricular, Oo. Mga what time kung yun? may extracurricular, mga depende coach, minsan 12, minsan 1, minsan 3. Iba-iba kasi yung sched niya. So, pag 3 o'clock, o 'di may free ako na taga-alaga sa school, parang, makakadami ako ng work. Parang gano'n lang, hindi ko pina-pressure yung sarili ko na, "Ay hindi na ako sasama kasi ano." Puwera lang kung may mga meetings. Of Oo. course, siyempre kailangan ma-deliver mo din naman yung kailangan nung ano, pero very, flexible nga itong may Fine. oras ko na, may tracker ko na client, saka hindi naman mabigat task, yung project talaga, so kaya naman. Tapos 'pag sundo, balik uli, work uli dun sa may oras, dun sa may tracker. Tapos kaka-onboard lang kasi kaka-start lang namin last week dun sa ano, although 'di ba sabi ko matagal bago ko 'to na-close nung first client ko sa OBM. Ah, mga 8 AM gising na yung client, 8 AM sorry, 8 PM gising na. So mamaya ngayon, around this time, kapag may kailangan ako, I will chat her and then Hmm. get yung everything yung ano, tapos simulan ko na ganyan. Pero walang, oh, 'di ba 8 PM ano na, tapos mga 11 'pag inantok na ako, tutulog na ako, sasabayan ko yung anak ko. Kasi, maaga na naman bukas, parang gano'n. Tapos habang
kahit sa phone ko 'pag may naisip ako na, "Ay kailangan pala yung gan'to," ino-note ko na siya tapos bukas ko hindi katulad dati na parang kailangan 16 hours sa harap ako ng computer kasi kailangan kong gawin yung mga ano, dire-diretso tapos yung meron akong mga team na na 'di ba nag-QA lead pa ako, meron akong team Oo, na kailangan i-check, parang gano'n. Ngayon sobrang easy nung ano, nung pagdadagdag nung client na hindi ko ine-expect kasi akala ko mahihirapan ako na natatakot ako pero hindi, eh, parang, gano'n lang tapos walang, "O bakit hindi ka na online?" Walang gano'n, oo, walang gano'n, oo. Oh, 'di ba? Pero siguro if you could just walang maybe gano'n. quantify that, like how many hours ka na lang nagwo-work ngayon in a day? If you Ah, 2 to 4 hours a day sa OBM, pero full-time pa rin dun sa isa coach kasi 8 hours. Pero kung gusto kong 30 puwede naman. Pero siyempre mababawasan yung ano ko 'di ba, yung kasi per hour yun, eh. So, oo. wala naman magagalit kung babawasan ko. But, Pero at least you since have the magaan lang choice naman now, 'di ba? You could choose yes, just do 30 kasi you have the OBM na, mas flex. mm. Yeah, Yes, that's hindi na ako natatakot na parang at saka 'di ba nung nag-aaral tayo, nung nag-aaral kami nung batch 2, palagi ko siyang gustong iwan kasi tinutoyo ako kahit wala namang ginagawa yung client na parang naiinis ako kasi Amazon siya coach. Ay, Yung mga Amazon, product ano, hirap, sakit sa oo. ulo parang Fast moving masyado, ang sumasakit yung dami ulo ko sa Amazon. Actually yung Amazon yung nakakainis, hindi naman yung oo, client ko. totoo. Parang ayoko na magre-resign na ako, gano'n lagi. Pero ngayon na meron naman akong OBM sabi ko kawawa naman kung iiwan ko parang gano'n. Gano'n na yung So, sigaw, 'di ba? nakakabago pala ng perspective. Nakakabago ng perspective parang minsan kapagka yung may mga goals ka tapos hindi mo siya naa-achieve napagbubuntunan mo yung dapat naman inaano mo siya, dapat naman tini-treat mo siya as a blessing pa rin, 'di ba? Parang kasi naka-look forward ka sa ano, eh, "Ay kailangan maging OBM na ako, magkaroon ako ng ganitong client, kailangan premium na agad." I think yun yung nangyari sa'kin. Parang inis na inis ako kasi sabi ko, "Ba 'yan wala pa akong mahanap na client na premium," ganyan. Tapos pinagbubuntunan ko 'tong ano, yung yung bread and Right, butter ko na alam mo oo. yun? Buti na lang ano sila sa'yo Ayun. kumbaga the relationship established na kasi and maybe yung ngit-ngit mo naman is sa'yo lang, hindi naman kumbaga di Yun mo lang. sinasabi. Oo. Hindi ko sinasabi kasi mabait nga. Oo. Hindi naman ako nag-aano sa client coach, yung isa yun sa tinandaan ko talaga 'pag naiinis ako actually may isa pa nga akong client dati parang meron kaming pinagtalunan pero hindi naman kami 'di ba very straightforward yung mga foreigner, parang Mm. sasabihin talaga. Tapos parang naano ako, na-hurt, sabi ko, "I'm sorry, I have to log out." Nag-log out ako. Kasi baka kung ano masabi ko ta's kinabukasan, "Sorry parang kasi parang I was too emotional ano, ganyan." It's Mm. okay, parang gano'n. Parang tinandaan ko talaga 'yun na hindi ako makikipag-away sa client no matter kung ano, yung nangyari. So 'yun, hindi ko naman sinasabi coach, timpi-timpi. Oo, sa side lang natin na parang, "Ay naku ganyan." Yeah, Pero you still do the work kasi you need to show up kasi you're accountable. yes, Right. What I like most about what you shared is that ano, eh, kumbaga you have the freedom to choose, literal, na parang, yes. okay, you can decide na ito, si bread and butter ko and, long-term client, pwede, kumbaga, you're not, hindi naman pilit, kumbaga, you have the option eh, yung freedom of choice. Mm, That's what I want about, I like the most about what you shared. And then, yeah, hopefully, you'll get to also onboard the other client. Ano rin to? Op strategy ba and management ang offer? project management naman 'to coach, actually it's been na ano na parang pinag-uusapan na ano, pero parang gano'n din, project management din. So, etong isa kasi end-to-end, eh, everything Oo, ano. So, lahat. iniisip kong mahirap pero I think yung sa, strategy naman nung kasi nakita ko yung post ni Kai na parang kailangan mo ilagay lahat nung ano, nung sa group natin. Mm. So, ginawa ko, oh, 'di ba kahit very quiet ang life ko recently, nagpapasa ako. Oo, 'di Parang, ba? ay oo nga, isusulat ko lahat parang kasi feeling mo overwhelmed ka, eh, na parang ang dami 'pag end-to-end ops, 'di ba? Yes, Ang oo, dami. yeah. Eh, wala pa naman talagang team, eh. Ako pa rin yung magbubuo ng team parang 'pag ano na, 'pag kailangan na ni client. So, lahat ako na daw bahala. Parang ang hirap, ganyan. So, inisa-isa ko siya. Tapos sabi ko, "Hindi naman pala mahirap." Ako lang Hmm. nag-iisip, parang gano'n. Yes, Kasi exactly. nabasa ko yung mga comments ni Kai na
ilista mo muna, ganyan. Parang may nagtanong sa batch 3. Tapos nag-comment sila Vin, sila Kites, ay oo nga 'no. O sige ganun gagawin ko. So, ang dami kong napupulot talaga dun sa group na kahit Yes. na quietly ano lang, reading lang, talagang daming napupulot. I love it. And yeah, especially yung shinare mo, that's true for everyone. I mean, UBM ka man or hindi. More often than not talaga, we get so stuck in our heads eh. We we amplify the problems in our minds. Kaya tayo naisa kasi palala lang palala sa utak. Pero lumipas ng ilang oras, wala ka namang ginawa, girl, di ba? So just, if it's overwhelmed, and if you know, mahalaga dito yung awareness niyo din guys eh. So really be honest with yourself. May tendency ka ba mag-overthink? May tendency ka bang I know. romanticize sa mga problema sa utak mo? So if you are, then okay, it's good na you're aware. Next question is, what are you gonna do about it? Diba? Kasi if it's not helping you, then why are you, keeping yourself stuck in that belief, in that, in that loop? So kung gusto mong matigil na yon, unang-una talaga is, okay, you need to, understand, okay, why do I think like this? What can I do to change this? And usually, it's really just offloading things that are in our mind, or maybe speaking to a trusted friend para you have outside perspective. Or minsan nga, ano yung friend na mapagkakatiwalaan mo na shut up lang siya. Minsan we just need someone na will listen pag mag-vent tayo, di ba? And then, yung parang, gusto mo ba ng opinion ko? Yung talagang kailangan mo lang ng listening ear. So find whatever works for you, but definitely, if you know na you have a tendency to overthink, find a way na you could, put yourself out of that. And then next is build a system nan that will make you to, okay, focus more on solutions. Ako din, I don't like to, parang pag problema kasi, I mean, pagising mo, kahit yung isip mo, pagising mo dyan pa yan eh, kung wala kang sinolusyon. Kaya parang, and then nangyari na eh. So, di ba, ano pang, ba't ko pa papalakahin? Lalo lang tayong maiinis, may stress. Okay, what's next? What's next na lang? Kasi it's so much just, better, at least for me. So, yun na lang guys. So, that's one tidbit that I like about what Ivy shared. And, um, very, very real yung mga, ganun talaga minsan. Pero yun, sometimes when we want to pursue something because, we see the possibility, we're confident that we can do it, we tend to forget the blessings we already have. Diba? Like, Yeah. so, nangyayari talaga yon na parang, oh, gusto ko tong client na to na, marineglect mo naman yung current. Siyempre, diba, let's always come from a place of gratitude, and that starts with really appreciating them. The things we have Mm. now, the people we have now, supporting us, shooting for us, clients na kahit naiinis tayo, hindi naman nila alam, diba? But they're there trusting you, nagkamali ka, dyan pa rin sila. And really just take a step back, see the big picture and okay, see, is it really the client or is it more of yourself? Minsan dahil tayong OBMs busy-busy, laging ano yung utak, parang ang bilis lagi eh. Na talaga minsan, I don't know about you dear, na minsan parang sarap lang mag-step back, parang labas muna ako, lakad Yeah. lang ako, parang magpahangin lang para maiba ng perspective. And sometimes a change in location, scenario, venue really helps. Lalo kung lagi lang tayo nasa station natin. So, you gotta do what you gotta do. Alam ko si Vian, madalas siya mag-walk eh. Or lalabas silang family naman. Si Kai nag-walk. Ikaw ba dear, pag parang overwhelmed ka na, parang ang dami, gusto mong mag-release, what do you do? Ay, Netflix, Netflix, K-drama, 'di ba? anong K-drama naman ang avenue or watching naman ang avenue mo para Yeah, kasi stop parang yung isip? kasi minsan parang, "Ay naku marami akong gagawin." Alam mo 'yun, hindi ko na matapos kunwari may mga bago. Minsan hindi ko na matatapos kasi busy na ako. Tapos yung minsan coach, recently 'pag natutulog ako parang gumagana pa rin yung utak ko, "Ay yung gagawin ko sa ganito, yung bukas Oo, ganito yung ano." Parang, ano ba 'yun, hindi na ako makapahinga. Ang gagawin ko bago ako matulog, manonood ako ng kahit isang episode lang, oo. para lang tumigil Divert siya yung na attention. Oo. matutulugan ko na, yeah. Kasi ano, ah parang ma-detach ka dun sa work kasi 'di ba parang yun na nga, tutulog ka na nga tapos yun pa rin yung iniisip mo. Ayun, yun ang ginagawa ko or yun nga lalabas kami 'pag mag-aaya yung anak ko na may gusto siyang puntahan or whatever gano'n, gano'n lang coach. Hindi ako naglalakad, tamad akong maglakad. Ako din, ako galakad. Lalabas yun. Sige, relate ako dyan. But yes, now naman, so, di ba, as you do the OBM work, you slowly build your own systems then on how you go about things. With this work that you're doing now, would you say na you've really found your, expertise? Na parang hindi na ba to after a year, mag-switch ka sa iba? Okay yung upskilling, if it's like,
collectively helping you with the bigger vision. Pero like skills wise, how happy are you with being an OBM? Ako coach, nung pinagawa mo kami yung ano ba yung 'di ba parang pina-identify mo sa'min yung niche na gusto Hmm. namin, 'di ba? Talagang nilagay ko yung project management saka operations management. Tapos actually gusto ko rin naman yung meron akong mga tao na Mm-mm. yung may team, gusto ko rin siya, gusto ko rin nag-o-onboard ng bagong empleyado or what, ganyan. Tapos yung patience ko mahaba rin talaga. O 'di ba surprisingly mahaba yung patience ko sa paghahawak ng team. So, I think yun yung mga strength ko naman, hindi rin ako, ah, madaling magalit na manager. Parang I always analyze yung problema. Nilalagay ko yung sarili ko dun sa shoes nung tao na involved dun sa issue kasi baka mamaya may pinagdadaanan lang or what, tapos kausapin ko lang gano'n. So, sabi ko surprisingly, kasi maikli yung pasensya ko sa mga ibang bagay, 'pag sa team pala Oo, ano humahaba. parang mahaba siya. So, I think gusto ko na talaga yung project management saka, ops management kasi parang relative naman siya, halos Oo. magkapareho din yung ano, mas specific lang yung project management. So, I think, in the next few months or years, I think mako-focus ako talaga dun coach kasi ayun yung strength ko din tapos yun nga kahit natutulog ako feeling ko kaya ko siyang yun Yun. nga 'di ba, nira-run ng utak ko yung mga Mas gagawin ko bukas oo. parang gano'n. So, kaya happy naman ako coach dun sa nahanap ko na specific na skills. I see. All right, sige. I'm happy to hear that. Just reading the comments, sabi ni Bian kanina, in relation to clients, love it talaga pag clients give us the free will to implement our processes and not them giving us their Yeah, processes. Then tayo implement. So parang naging ano tayo, nag-execute na lang. So yeah, oo. I understand what you mean, Bian. Sa comments lang, let's check. Guys, if may questions kayo for Ivy, let us know. Mukhang wala. Let us know kung anything na you wanna ask. Maybe you are an aspiring OBM or already an existing OBM, but you are, stuck with something. Let us know. Because it's not just, Ivy that can answer. Vian and myself can also answer. Pero sige. Okay, parang nasagot mo na din ulit yung next question ko na parang, okay, as an OBM, what do you enjoy doing the most? So for you, it's still project management, operations management, and surprisingly, kasi ang tanong ko rin is, as an OBM, what realizations did you have about yourself? Parang sabi mo, mahaba pala yung pasensya ko pag handle ng team. Yeah, So is that also one revelation na becoming an OBM, made you realize? yeah, saka yung parang, ay kaya ko palang gumawa ng yung mag-strategize. Kasi 'di ba coach, I've been doing, project management and kung ano-anong mga roles in the Mm, past 11 years and always lagi akong tagasunod lang. Ah, alam mo yun, a-approve ng mga managers ganyan, ng mga mas matataas sa'kin, ng mga CEOs. Tapos parang i-implement ko lang. So, sa past 11 years hindi naman talaga ako bihirang-bihira na ako yung mag-isip ng, "Ay, ano kaya yung gagawin?" So, ngayon parang natutuwa ako kasi parang, nagagamit ko na rin yung yung nakakapag-isip na ako, alam mo yun, parang although mas madali yung sumunod. Honestly 'di ba ang dali-dali na, eto na yung strategy, implement ko na lang tapos iche-check ko na lang kung tama. Tapos sabihin ko lang sa team ko, "Ito yung gagawin." Pero parang ano, parang fresh fresh naman yung magbibigay ka ng ideas, ikaw naman yung kalahati nung nangyayari sa kumpanya, ideas mo kalahati nun ng galing sa may-ari. oo. Tapos itong client ko nga na 'to, parang ako na yung bahala. Parang, naku You tuwang-tuwa trust ako it. talaga ano sabi ko magagamit ko talaga yung lahat na natutunan ko kay coach, parang gano'n. So, tuwang-tuwa ako talaga dito sa client ko na 'to. Yes, there's nothing, better than finding a client that really will give you the freedom to, execute as you need in terms of strategy and, respects you and your ideas and is willing to meet halfway. And mas lalo na yung ganyan talaga, ikaw nang bahala, ito yung problema. Usually kasi pag ano na yan, this is ito yung challenge or minsan nakita mo na yung challenge, tapos may suggestions ka na, yeah, go ahead. Parang ano mo yun, parang wala na lang. Yeah. Kasi that's essentially our purpose eh.
to be Mm. another brain thinking for them, but at the same time we really just come to them with problems that matter na should reach them pa. Kasi kung people problem, sa'yo na rin yan eh. Minsan di na kailangan Mm. umabot unless talagang feeling mo kailangan. So the client talaga can really focus on expansion and his vision for the company. So if the client is already letting you decide and plan and execute and more on strategy na lang, it means talaga you're really doing your job as an OBM. So good job to you, dear. I'm happy. I'm so proud of you. More clients to come, more aligned clients to come for you. Yeah. Sige. Sige. Okay, sige. Any other questions, guys, from the community? Wala ba? Wala tayong nakikitang tanong. Sige, we'll wait for questions. As I'm nearing the end, ikaw ba, Vian, meron kang question for Ivy? Let us know lang din. Ay, ito meron pala. Ay, sorry. Hindi pala mali-mali. Tanong pala yun ni Ivy sa chat para sa audience. Okay. Sige. If ever guys, yung tanong nyo hindi umabot while we're live, we'll just, answer it after. We will look into the comments. Pero if none, sige, maybe let's do a quick, ano ba, summary of things. Na in your freelancing journey with all the lessons you've learned, skills you've learned, clients you've worked with, what's, if you could, in one word siguro, what's the biggest difference between the Ivy then, in your early days of freelancing to the Ivy now that as an OBM? Confident na yung ngayon, coach. Confident 'Di ba, coach. na-achieve natin yung that's my goal, 'di ba, when I joined the POBM. Mm-mm. Kasi I was telling you then, back then, na I think I have the skills, coach, but I'm not confident enough na magagawa ko yung OBM task because hindi ko alam. Tapos na unknowingly parang andun na pala tapos hinuhukay-hukay mo lang, Yeah. nilalabas mo lang kada session na parang, "Ay, parang alam ko na pala yun," parang ganyan. Tapos nagulat na lang ako na kapag DC na ako dati, "Ano ba yun, hindi ako maka-close ng DC." Kasi parang natatakot ako na parang parang, "Nagawa mo na ba 'to?" 'Pag tinanong na ng client na gano'n siyempre hindi ko pa Oo. naman nagawa talaga technically, hindi pa ako OBM, eh, nung Mm. bago ako mag-enroll. Saka nagawa ko na yung mga task, I know, alam ko siya paano gawin, kasi nagawa ko na one way or another, ganyan. Pero 'pag tinanong na ako ng client na, "Ilang taon ka ng OBM?" ganyan, nara-rattle na ako, parang gano'n. Oo. Pero ngayon natutuwa ako kasi nung tinanong sa'kin nung client na ito, yung na-onboard ko, "You're my first OBM client, pero nagawa ko na lahat yung mga task na papagawa mo. Lahat ng problema mo alam ko na paano solusyonan." Parang gano'n na parang pagkatapos ng call talagang parang pawis na pawis ako, coach, 'di ba may sakit pa nga ako nun parang sabi ko, "Oh my God, nagawa ko." Parang, hindi ko alam kung yeah, number one, gustong-gusto ko siyang makuha because, um, ano siya, 'pag, 'pag nagkaroon ako ng first client parang gano'n yung nasa utak ko. Tapos aligned pa sa lahat ng gusto ko. Tapos yung mga problema niya at mga challenges niya, kaya ko pang i-solve. Parang ang iniisip ko is kung hindi ko man makuha sa price na gusto ko, at least meron akong maano ko meron Experience akong talaga. Oo. experience na implement ko yung mga natutunan ko sa POBM. However, nung tinry ko yung sugal Yung lang ba, hybrid. nung Oo. tinry ko yung presyo na gusto ko, nag-yes siya na parang, "Okey," parang gano'n. So, sabi ko nga, totoo palang nangyayari. Isipin mo yung confidence yung nawawala sa'kin, few months ago, nung bago ako mag-enroll sa'yo, coach. Tapos unknowingly bigla kakaaral natin, kakabasa ko sa community, biglang okey na ako, parang gano'n. Parang 'di ba, hindi mo kasi minsan yung mindset talaga, totoo yun kahit sa tribe din 'di ba, Yeah. tinuturo. Minsan Mm. yung humihila lang talaga sa'tin, alam mo na yung dapat gawin, yung skills, you have everything na, pero yung mindset mo parang, "Hindi ko kaya." Yeah. Parang gano'n, nakakahiya yung mga gano'n. So,
ayun, nagulat lang din ako coach kaya nung nag-message ako sa'yo, tuwang-tuwa talaga ako nun na parang, I will share to Coach Days because, Yeah, I'm happy, very happy. finally, 'di ba? Exactly. I'm very happy with that update and that you were able to talagang reach the, the goal that you want na, okay, become more confident kasi nga you're someone na came from ops or have been doing na, ops stuff. And truth of the matter is, you just really answered honestly. Di ba? Na parang, yes, you are my first client. However, the problems you're experiencing, I've handled them before. It could be as simple as that. And more often than not, the more honest we are, the more they'll appreciate it. Baka nga advantage nyo pa guys yung first client nyo sila eh. Kasi alam nila, oh, first, di ba, to. So you don't really need to, build a story or craft a story just to please the client kasi soon enough Yeah. the lie will come out. So ako, yung mga early days ko, or kahit ngayon pag may sinasabi, can you do this? Sabi ko, oh no, I haven't done that before, but I'm willing to explore. Ganun kasi. Hmm, Kasi confident naman akong gagawin ko eh. So just give me, it just hasn't crossed my, my task before or with the clients I've handled. I've never gone that path. But yeah, I'm open to exploring that. Ganun ka simple. And then, yeah. And they don't also need someone not perfect. What they need is someone who's as invested as them in their business. And with you, di yeah. ba? First OBM client mo, tapos, so kung just be honest, guys. I mean, that's a basic, human, law na we all tend to forget sometimes. And yeah, it definitely pays if you do so, the freelancing. So happy for you, Ivy. Ayan, may kami mga questions na dear. So I'll jump to these. From Mitch Sinag, sabi niya, sino po usually in need ng OBM? In your experience, dear? Oo, ang dami ko na-encounter coach. Actually, halos lahat ng naging clients ko solopreneur or No. either may partner lang tapos startup. Kasi Art. ano talaga, wala pa silang system, wala silang chaos talaga. Yung email Yes. nila 500 ganyan. Oo. Yung parang hindi nila ma-accommodate yung mga gagawin because they're busy, sa startup, busy sila na paano kami kukuha ng investors, this and that, marami silang problema. And hindi nila ma-accommodate yung mga task na dapat ibang tao na yung gagawa para sa kanila. Katulad nung pagbi-build ng team, pag-onboard ng paghahanap ng mga clients para dun sa business nila. So yun, ah, ako, sa experience ko lang, yung iba Oo. kasi hindi sila masyado sa startup kasi sabihin mo lang, walang masyadong totoo naman, walang masyadong pera. Baka mabarat ka, ganyan. Pero so far Meron pa din. naman, Oo. eto, 'tong client ko coach, Startup startup siya. siya. Although Pero marami may siyang iba. following sa ano, kilala naman siya, but yung mga gusto niya mangyari ngayon is from scratch. So, Ah, feeling oo. ko malapitin ako sa gano'n. Hindi ko Oo, pa parang na-identify dati. and ang maganda sa, well, with Ivy, so parang you're attracting startups. Parang gano'n. Yeah, Okay. And true rin naman na usually kasi yung startups, guys, dahil nga startup yan, kailangan ng funding. So, ang may pera na yeah. nagbo-bootstrap yan, ang may pera, usually yung mga VC funded, like mga investors. Pero pag wala, talagang sila yan, very busy yung founders. Pero yung nag-implement, yung back-end, magulo talaga. So, yes, Mm, need sila. Another dear, just to answer as well, another business stage. So regardless na ng industry to, so kung si Ivy startup sa na-attract niya kasi magulo, ang isa pala maganda sa iyo dear, pag startup kasi dahil busy sila pero magulo and alam nilang it's a real pain. So you're yeah, addressing a real pain but then at the same time the expectations are low in a sense kasi startup eh. Parang yeah. dito yung focus nila, basta ayusin mo lang 'to, 'pag naramdaman nila agad, ay gumaan na wala yung pain na yon, super huge win. So they're also somewhat easy to please Yeah. Yung versus code mga yung ano, yung OPM, yung client ko ngayon coach, alam mo ba ang gusto niya lang, maubos lang yung email na sasagutan niya. oh, oh gosh, ang ganda naman ng problemang yun. Tapos 'pag nagawa mo lang yun sabi niya pero may kinuha na akong VA, eh. 'Pag nagawa mo lang yun, para sa'kin parang parang makikita mo na dun na meron pala akong mga clients na miss, parang gano'n. Oo, Tapos mapapagaan mo talaga yung buhay ko, yun lang gano'n kasimple yung expectations niya na parang matatawa ka na lang na parang, "Talaga ba?" Yun lang yung problema. Pero I think marami kasing nawawalang pera kasi hindi mo nababasa yung mga emails, 'di oo, those ba? emails are, So yeah, opportunities eh. So mm, opportunity yeah, loss because hindi nabigyan ng time and then
kung if you think about it, parang, talaga email lang, but then the thinking behind, okay, how do we address this? Who is the best person to help you with this? Yung thinking part. Kumaga, our efforts are not as obvious as the doers because we don't really do much, pero it's all happening here, eh. And that's what you're being paid for, your strategy, your thinking, your, you know, heavily vested interest in their success. Yun ang binabayaran. Pero another side to that, dear, Mitch, sa tanong mo is, businesses that are in the scaling stage naman, is sila rin yung isa pang magulo. Kasi scaling na yan, so kumaga, offer is validated, clients are coming in, team members are there, fulfilling, but then kung continuous yung pasok ng leads, continuous yung kailangan serbisyohan, and then yung team medyo hindi pa trained maybe or kailangan magdagdag ng tao, magulo yan. There are growing pains as well there, and they would need someone, at least the CEOs would need someone to manage that day-to-day chaos, streamline that, organize that, have the team accountable to the manager, and then para si CEO, focus lang talaga sa scaling strategies. Okay, I hope that answers your question, Mitch. Another is from Eileen. Sabi ni Eileen, Eileen ta na ating community manager sa Tribe. Sabi niya, hi dear, where did you find this client and how much yung normal charges OBM? Range lang, dear, range. Swerte lang ako talaga. Kasi 'di ba may ano ko, love ko talaga yung Upwork, hindi ko siya tinalikuran at all. Tapos in-update ko yung ano ko, yung profile ko. Nilagay ko dun na OBM na ako. Tapos, tinaasan ko na yung tinaasan ko na yung presyo ko doon. Pero per hour nakalagay 'di ba sa Upwork. Tapos hindi na ako masyadong nag-a-apply coach nung nag-aaral tayo 'di ba? Mm-mm. Sabi ko sa'yo, "Ay hindi, po-pause muna ako, hindi muna ako hahanap ng client." Tapos nitong 2 months ago, maraming nag-message sa'kin, may bagong just to let you know guys, may bagong, ah, feature si Upwork. Kahit hindi mag-post yung mga clients, they will just find freelancers na they like. For example, they're looking for OPM, they're looking for, kunwari website, developer, ganyan-ganyan. Hahanap sila, hindi sila magpo-post ng job tapos they can message you directly. So itong client, parang I think I had 3 last month na Suggest? mga nagme-message Ang galing. sa'kin. Yeah, Sige. Kasi naka-spotlight ayun. yung mukha ako sa ilaw kanina. Anyhow, sige. Okay. So may ganun na palang feature. So it's important na your profile is optimized, no? Na it's really Yes, speaking to your inoptimize ko. target market. Okay. Ginaya ko yung meron sa Tribe actually, ta's meron din naman sa'yo coach. Meron sa Tribe yung paano optimize yung Upwork. Ginaya Mm. ko yun. Tapos yun, May nag-reach na out in na. yeah, kahit walang job post. Oo. Kasi nga optimize na yung profile. And of course, the reviews are good. Yeah. Hmm, I see. Ayun guys, yung mga nasa Upwork pa, you might as well explore that. So optimize your profile na. Make sure na you're speaking the language of your target market and that it's actually, really hitting them on their pain para they would see you as the solution. Sige. Um, sabi ni Mika, saan po ba dapat magaling ang isang OBM? Systems po ba? Tools? Kayo to dear lahat. ah, ako kasi hindi ako magaling sa ano, yung mga tech, yung mga yung systems, hindi ko talaga siya forte. Pagawa ko siya sa iba 'pag talagang hirap na ako. Hindi ko Yeah. siya pipilitin na ano, na gawin. Pero ikaw, i-ano mo, i-audit mo yung mga skills mo, magaling ka ba sa oh, 'di ba alam ko na yung audit, coach. Dati hindi ako nag-audit. Tingnan mo kung ano, kung magaling ka ba sa mga pag-setup nung kunwari mga automation na ganyan, kailangan din yan ng OBM yung pag-automate ng kunwari ise-setup mo yung sa email ni client, hanap ka ng kunwari setup mo sa sa isang, anong tawag dito, project management, app ganyan or tools. Hindi ko kaya yan, hindi ipapagawa ko yan sa iba. So, it depends on your skills kung saan ka dapat kasi meron tayong mga systems sa OBM, 'di ba, coach? Meron din tayong, operations OBM. So, ako much more ako sa operations talaga. So, Agree. it depends on your skill talaga, 'di ba, coach? Kung Yes. ta's pipili ka lang dun kung saan mo ano.
gusto. Kasi medyo malawak talaga yung OBM. maraming klase ng OBM. May finance OBM, 'di ba si Kari, Marketing ganyan. OBM, operations. So, yeah, agree with what Ivy said. The thing with OBMs talaga, it's so wide din, like the scope of the responsibility. Para siyang VA in a sense na yun lawak. Kasi yung VA, di ba, ang daming VAs. VA types. Like may Amazon VA, Tech VA, Executive Assistant, ano pa ba, mga e-commerce VA, Shopify VA, AI VA, ang dami nila. Ganun din si OBM. What's unique lang about OBM is that yun nga, we're not doers. We are strategists and managers. Yes, we do pa din, pero I would say mga 10% lang. 10-15%. Kasi puro talaga strategizing, thinking, managing, leading, problem solving, dun tayo. And then in terms of anong specialized mo as OBM, what skill do you have now that you could bank on? What experience do you have now that you could use to transition? And what do you enjoy doing? Kasi 'di ba, if you have the skill and the experience, mas masusustain mo lang isang bagay if it's something that you actually enjoy doing. Kasi yung confidence mo andun, 'di ba? All right, so I hope that answers your questions, Mika. Understandable yung question niya kasi isa sa mga pinakasikat na OBM types is, systems OBMs. But then, if ang worry lang ako dyan, or at least what I want you guys to be mindful of lang, is if the client kasi hired you as an OBM, you need to align their understanding. Tapos ang offer mo systems OBM ka. Kasi kasi systems OBM, you're more on the, systems, streamlining, automations, yung medyo tech. Kasi meron namang, like for me, I'm ops OBM, so really back-end, team management, projects, like Ivy, people, management, strategies, and then very minimal lang yung systems ko. And ang systems ko medyo structural, like foundational structures. Hindi ako yung mga automations, mga tech. Pag kailangan na yun, identify ko, I also find people na lang who's better at me in doing that. Kasi hindi ko parang brain cells ko yun. Mas marami ko kailangan isipin. Medyo Bigyan natin mahirap. sa mas magaling sa atin, di ba? Pero, yun, the reason I'm saying that is because I've spoken to some clients na they hired an OBM. They were expecting na they are an ops OBM, meaning magmamanage ng team, mag-strategize, may leadership, tapos ano pala, systems in a sense na they are streamlining processes, mag-automate, mag-integrate. So medyo may misalignment. So pag ganun, nahihirapan ka mag-client, makakuha ng client, maybe because, you're not speaking their language. So I suggest sometimes, case-to-case basis, instead of calling yourself an OBM, might as well just call yourself a systems integrator, system specialist. Baka mas maintindihan pa yun ng client mo. And then see kung mas mag-convert, mas may mag-reach out. Kasi if meron, then there definitely, meron kang messaging issue. Hindi clear pa. Okay? Sige, hope that helps you, Mika. Ayan, may mga questions ulit tayo. Sige, we're capping this at 9 p.m. Ayan, nagkatotoo. Sabi 3 hours, Ivy. Fine Sige, nga sabi ko eh. Alam mo naman ikaw to. sabi ko sa inyo, our words have power. So kapag ako talagang maliit ang isang oras. Sige, ano ka daw ba, dear? Sabi ni Aldrich, hourly ka daw ba or fixed? Atong OBM ko, monthly yung inano ko, Retainer binid siya. ko. So Ang fixed. binid talaga parang Upwork, ang hiningi ko. Yeah. Okay. So Pero ano siya? 3 months to, yeah. 3 months siya. Tapos, nilagay ko sa contract, open for retention. Pero, ibabalikan namin yung mga kailangan pa. Kasi, sabi ko, baka, kung magdadagdag siya ng task, so, syempre, tataasan ko. O, di ba? May mga ganun. Yes, Tapos, oo. kung yabang, 'di ba? Pero kung halimbawa, konti na lang, pero feeling ko kasi mas dadami dahil marami siyang gustong mangyari. Oo, Sabi ko interesting. sa kanya, in-explain ko na ito for the first 3 months lang. Tapos if you want to still continue with working with me, ganyan, ganyan, babalikan natin. Tapos okay naman, go, sabi niya. Pirma na lang daw uli Very if good. ever. Very good ka dyan. Yes, definitely, guys. Whenever an engagement ends and the client wants to renew, you have to revisit what's the scope. May nadagdag ba, may nabawas, and then adjust your rate accordingly. Usually, pag OPM ka, padami ng padami yan. So, pa-increase ka ng pa-increase. Alright, sige. Next, sabi ni uh, in Jua Samson, meron daw one template how to optimize a profile.
meron sa tribe, but if you're not a member of the tribe, baka sa free Yeah. community, meron. And for sure, even Upwork, sometimes they have parang knowledge Mm. based on how to optimize your Upwork profile. A quick Google search will give you that as well. So when you optimize a profile naman, you just really need to refine yung messaging mo doon. Like put yourself in the shoes of the client you want to attract. What are they looking for? Ano yung problema nila? What statements, what words would catch their attention? And make sure to use that in your profile, dear. Okay? Yeah, anong ginawa ko, coach, nilagay ko yung pain. Parang, are you parang struggling with this? Yes. Ganyan, ganyan, ganyan. Parang ganon. Tapos, inano ko lahat yung, kumare, 4 yata na pain yung, inano ko, Bilis mo doon nilagay ko para doon. talagang Tapos, cover lahat, no? yung paano ko siya isa-solve, na parang, ano yung matutulong ng OBM sa kanya. Parang ganon. Oo. Hindi Yeah. katulad dati, di ba parang, ang profile ko kasi dati parang lalagay ko yung buong experience Oo, ko. history, work history. I'm ganito, ganyan, ganyan. Oo. Oo. So, hindi about me. About dun sa pain nung client, lagay nyo, tapos paano nyo ba siya masosolve. Na Ay. medyo, wag masyadong mahaba. Oo. Kasi parang Sa call nakakatamad niyo na basahin. habaan. Sa call niyo na explain. Pero yes, that's very helpful. Thank you, Ivy. Ayon, in Jwa, hope naka-help yon. Sabi ni Mitch, thinkers kumbaga, yung OBM coach. Yes, we're thinkers, we're strategists, we are managers. We find solutions to problems and we spot problems even before they arise. So talagang very deep into strategy tayo and thinking there. Kaya siya nakapagod. Kasi pag pagod ang utak, pagod ang katawan. So that's why ang self-care is also important for us OBMs. Kasi pag sobrang excited mo, ganun lang, sobrang excited ko na yung mga boundaries na overstep. So, mahirap yung ganun. Mawalan ka ng gani, sayang, nahanap mo na pala yung skill mo. So, just be mindful as well. Sabi ni Mitch, then for the doers, do you suggest to the client who to hire? Ganun po ba? Yes, dear. Ivy, you wanna ano that? To hire pa, ano, coach, Ay, sorry. sorry. Bigla for, na-stuck ako. Sorry, for the sorry. for the Nakikinig doers ako. daw. Kasi 'di ba tayo yung strategist managers. Pag meron Ah, kailangan gumawa, do you suggest to the client who to hire daw ba? oh yeah, be honest lang. Kasi ako, sinabi ko kagad na I will hire ganito. Sinabi ko yung mga kailangan kong tao. Tapos, oh, sige, sige, parang ganon. Kasi parang, tapos nilagay ko dun sa contract na hindi niya ako employee. Tapos, hindi ako yung gagawa ng mga kailangan niya mag-hire ng, o, di ba? Oo. Napaka-specific kasi para baka mamaya maguluhan siya na VA pala yung hinahanap niya, di ba? Yes. And common Ayun. yun guys ha, common na sometimes just because parang pasikat yung OBM, clients think they need an OBM. Tapos pag tinanong mo yung pinapagawa, VA naman talaga or maybe a tech specialist, ano mo yun, or someone na magaling sa automation, hindi talaga OBM. So you need to really understand what an OBM is, ano yung scope and responsibilities para, you could spot a job brief a mile away kung for you siya or hindi. And yes, whenever we identify na, oh, we need to do this task, but then there's a gap in the work, in the team members that we have, so we need to hire this role. Then you'll tell that to the client, you'll prepare the job brief, the role clarity, and then you'll also hire. Kung ops ka, like you also do like operations. Kung yun yung mas focus mo, then yeah, pati hiring, onboarding, training, and then management ulit. Sa atin din yun, OBMs. Okay? So parang I like the analogy ni I forgot kung sino. Kasi parang OBMs are like yeah, the silent, silent entities that, work in the back end. Kasi client siya yung front facing, pero OBMs we run the machine that, gives the product or the service to the client that, your client serves. So tayo yun. Para tayong ano yung analogy niya? Para mga nanay daw. Alam mo yun, pag ang nanay na wala sa bahay, magkakagulo. Pero pag nandiyan siya, hindi mo ramdam. Sometimes di nararamdaman. So parang ganun yung mga OBMs, guys. Okay, pero meron namang front-facing OBMs. Like I've had a client na very marketing heavy ako. Na pag-launch, ako yung nandyan, lalala, ganun. Pero kasi, I like doing that naman. So yun nga eh. The thing with Powerhouse OBM talaga, I help you guys find your, I don't know, spot or, carve your own spot in the niche that you've chosen para happy lang. Kasi in alignment to my vision, I wanna empower and help, make happy moms, women, men. I also want my OBMs to be happy. So we are powerhouse OBMs because we don't just charge premium.
we actually deliver service that is premium, like high quality, but at the same time, it's because we enjoy and love what we do. So kung OBM ka na tapos hindi ka happy sa ino-offer mo, then maybe you need to audit, okay, why are you offering that in the first place? Hindi mo pala gusto. Ano ba yung mas gusto mong gawin as an OBM? Then, adjust your offer from that. Okay? I think that's about it. Ivy, everyone, thank you for joining us. I hope you've learned a lot from Ivy's journey. And if ever you resonate with her, you actually have a free webinar happening next week, April 25th. Forgot the time. Basta ano siya, 7 p.m., 7:30-ish, ganon. Basta Thursday next week siya. If you are in our community, you probably saw that post. I hope you've registered na so you could secure your slot. We're gonna share more there how myself, Yen, and Kai were able to close our open clients in 7 days. Okay, so if you're someone looking for clients now, then you definitely want to attend that webinar. Kahit hindi ka OBM, if gusto mo yung client strategy, then you'll definitely attend that. And my question also there, because you mentioned the things earlier that I value a lot. So what would you say now okay, you're here now, you're doing OBM work that you love, you have time for your family and loved ones. What would you say are your top 3 values? Ako kasi very dedicated ako in whatever I do, coach. Yung pagpapalaki ko sa anak ko, very intentional. Kami mag-asawa, very intentional talaga yung pagpapalaki namin na gusto namin, nakikita namin everything. Of course, hindi naman maging perfecto yung pagpapalaki mo sa anak mo. But as much as we can, gusto namin talaga na nandyan kami, present kami sa buhay niya. Kaya nga, nag-work from home kami. Yun yung talagang intention namin. So, ako, yun nga, ah, in what everything I do talaga, gusto ko, I give my 100%. Kahit sa work, very dedicated din ako sa work. Hindi common na close mo na. Yun pa, that's ano rin, hindi common na close mo na yung premium client mo, doon na mag-e-end. Hmm. Siyempre, katulad ng sinabi mo, coach, kailangan mag-deliver mo din yung expectations, or maybe lampasan mo para naman sulit. Kasi sayang yung pera, di ba? Hindi para tanggap ka lang ng tanggap, parang gano'n. So, yon yung dedication ko talaga, yung pagiging intentional ko. Tapos yung ah, loyalty ko din, ayun nga, di ba? Hindi Oo. ako actually nagtatanggol ng client. Parang inugali ko na yon na hindi ako mauunang magpaalam. Hmm. Parang kahit gaano na yung stress na inaabot ko, which is mali din naman kasi I don't, parang hindi ko pinuputol hanggang kaya ko. Parang nakaka-drain din. Pero yung loyalty ko din sa client, as much as kaya kong magstay because um, out of gratitude din. Kahit naiinis ka na, although hindi mo naman sasabihin, di ba? Pero ayun, yung loyalty, yung pagiging intentional, saka yung dedication, I think yun yung mga three na pinaka para eto yung dala-dala ko talaga from day one na nag-freelancing ako. So hanggang ngayon, ina-apply ko siya sa family, sa work, sa sarili ko. Ayun. Pero more on, ngayon boss, ngayon coach, more on nakapagbigay na rin ako ng yung self-love naman. Kasi dati, Oh. 'di ba, parang ubos-ubos, sige, Yeah. sige, parang ngayon parang yun nga, I have slow mornings na, tapos kung saan ko siya gusto gamitin, hindi na katulad ng dati na lagi ako nagmamadali. Yeah. So, malaki talaga yung change. Yeah. Thank you so much, dear, for sharing that. And the reason I asked that to her, and also an invitation for you guys to reflect, is because what you prioritize in life in terms of your values is also going to be helpful, or is going to be helpful for you in terms of the clients you're going to filter. Because if you find clients that are aligned with those values, you're just going to enjoy more the job that you do or the work that you do. So definitely, I use that as a filter as well. And yeah, I resonated kasi with your value kanina na gusto mo talaga excellent, di ba? So kasi that's one of my values as well. And yeah, siguro what would be your advice na lang to someone na maybe on the edge na, ay, gusto, galing akong corporate, or parang, VA ako, pero parang base sa scenario ni Ivy, parang pang OBM na, what is your advice to people na nasa ganyang stage ngayon? Huwag niyo naman muna iwanan yung yung corporate work niyo. Kasi ako, ganun ginawa ko. Pinagsabay ko siya yung Upwork ko. Yung una kong client sa Upwork in 2013.
pumapasok ako sa call center tapos nagpo 4 hours ako or 6 hours sa Upwork. Talagang ano, grabe kasi ibang traffic, ganyan. Tapos pag-uwi ko mag-Upwork pa ako, mag-o-odes pa ako, odes pa nun. Pero hindi ko siya iniwan hangga't hindi ako ino-offeran nung client ng times 3 nung sinusuweldo ko sa corporate, sa call center naman nun. So, siyempre gusto natin na ano, marami akong nababasa sa tribe na ganyan na parang magre-resign na ba daw sila, ganyan. Parang no, kasi o kaya mag-ipon ka muna ng at least 6 na buwan na na Mm. na pondo para kung mag-resign ka man, mabubuhay ka pa rin in the next ano, kasi hindi naman gano'n din kadali. Yeah. So, hindi siya para sa mga mahihinang, Loob. mahihina yung loob. Ano, parang brutal yung word pero talaga hindi siya ako nga na 11 years ko nang ginawa tapos nag-anxiety pa rin ako last year because takot na takot ako kasi nawala nga yung ibang client. So, kailangan siguro yung mindset din. Tapos yun nga, 'wag mo iwan muna yung work mo, hanap ka muna at least ng isang client. Tapos yung mindset mo din, 'wag mo din naman ano, yung parang, aalis ako tapos, paano kung ano, biglang nagka-client ako ta's biglang nawala, yung parang negative ka rin. Kasi nung iniwan ko yung corporate, yung pinagtatrabahuhan ko dati of 7 years, napaka-positive nung outlook ko na eto gagawin ko siya in the next 10 years or so. So ayun naman, nangyari naman. So, yun lang, kailangan mo maging matapang pero kailangan mo rin na magpondo para hindi ka magutom in the next 6 months at least, parang gano'n. I love it. So it's all about again. We'll go back to your transition plan, guys. Very practical suggestion yon from Ivy. Na definitely, if you are on the verge or on the edge of trying freelancing or even becoming an OBM, make sure you have funds that will help you sustain your day to day. Kasi kung ikaw lang magagapang mo pa, pero there are probably people depending on you, like children, parents, siblings, baka may pinapaaral pa nga kayo, di ba? So gusto mo yung part na yun ma-secure kasi if you're venturing to something new na hindi ka sure, inaaral mo, talagang, tiwala lang, sipag and dedicated ka man, committed ka naman, it's still gonna be challenging eh. So, merong moments of uncertainty ka pa rin. Tapos, dagdag mo wala ka pang pera or ipon, di ba? So, definitely, ipon, make the transition plan. Ako din, when I was transitioning before, I never leave until may kasalo na. Pero, pasaway nga kasi ako nung sa corporate. Parang nung nakita ko yung homeschool na, I love homeschooling, kaya umaga, hindi na ako pumasok. Hindi na rin ako makabalik. So, ako naman, wala talaga akong option kundi ilaban till the end kasi gusto ko to eh. So, paninindigan ko siya. So, iba-iba ba tayong story, pero yeah, I think what Ivy and I have in common is yung nga, planners eh. Planners tayo na, Yeah. yeah, medyo when we venture into something, we've scope the ground. Diba? Alam mo, ganito pala pwede. And may baon tayong bala para hindi tayo maano sa gera. Diba? What about analogy ko? Anyhow, yeah, thank you again, Ivy, for sharing us Thank your you, journey. coach. We're excited for you. How can people connect with you pala? Ah, sa Facebook, Ivy Landicho Barangan. Ayan, connect nyo na rin sa Facebook lang guys. talaga. Meron din akong LinkedIn, tapos IG hindi wala kayong makikita masyado. Pa-Facebook lang ako saka ano, actually hindi pa pala ako masyadong active sa LinkedIn saka sa IG recently. So yun lang, Facebook, ganyan. Yeah. So the best place is Facebook or maybe in this group as well. But yeah, if you have any Yeah. other questions, you can drop them below. Or of course, guys, since we are streaming this in the community, kung a question was inspired by Ivy's stories na you want answer to, and then wala na kami to answer, just drop them in the community. That's what it's for. And yeah, hopefully you'll also join us in our next day in the life of a Powerhouse OBM series natin. We have one more this week. We shall announce him soon. Nakita nyo na naman yung banner. So yeah, we'll have Kurt naman on Thursday, I believe. Thursday nga ba? Basta, tinan nyo na lang yung banner. Pero yeah, we shall see you again, same time I think, but the time is announced na naman. But yeah, thank you everyone. Thank you, Ivan. Thank you, Ben, for helping me here. God bless Thank everyone. you, coach. Have a good night. Bye-bye.